Hinikayat ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Department of Energy, DILG at mga LGU na ipahuli ang mga sangkot sa fuel hoarding at pananamantala sa presyo ng langis. Hinimok din niya ang gabinete na pag-aralan ang rekomendasyon na magdeklara ng National State of Economic Emergency sa tamang panahon para magamit ang mga emergency power laban sa price manipulation at hoarding. At para pag-usapan yan, kasama po natin ngayon dito sa studio, sa PRTV Prime Media Studio, si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano. Siya rin ang Vice Chair ng House Ways and Means Committee at member ng Energy Committee. Magandang hapon po, Congressman Valeriano. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat ng nanonood, nakikinig dito sa Arangkada. Okay, maraming salamat, Kong. Una naming tanong, kanina nga narinig natin yung balita na inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa fuel sa panahon ng national emergency o kapag biglang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdig na merkado. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po ito gagawin? Well, kanina nga, inaproba na namin sa gasoline, yung unleaded is 10 pesos kagad yung tatanggalin nun na excise tax. Sa diesel, 6 pesos siya kagad. Tapos binibigyan namin ng power ang Pangulo na exercise niya na yung binigay namin kapangyarihan until December or kung hanggang kailan matapos itong problema natin sa war sa Iran. Paano kung sana hindi naman? Oo, di ba? Kung tumagal after 6 months. Pwede pang extend ng Congress yun. At kung matapos naman kagad, pwede na rin nating suspindihin sa Kongreso rin manggagaling since kami ang nagbigay nung power. So kami rin yung magsususpindi kapag sa tingin namin wala na yung war at bumalik na sa dati yung presyo ng langis. Pero sir, yun nga kunyari, di ba sabi nga ni partner, wag naman. Pero kunyari, dumating tayo sa senaryo, tumagal, saan natin kukunin yung mawawalang pondo po? Yung mawawalang pondo? Opo. Ano naman da kasi, ang tingin ko dyan, kung tataas talaga yung presyo ng gasolina, tataas din yung duties and VAT niya. So mako-compensate din. Nawala yung 6 pesos tsaka 10 pesos, tataas naman din talaga. And hopefully, wag naman mangyari yun. Pero, tsaka magti-trickle down na rin sa tao. Alam mo, pag tumaas lahat ng bilihin, tataas yung VAT, malaking, malaking problema rin. Na sana, wag tumagal yung warda. Kasi emergency talaga to at hindi rin natin lahat inaasahan tong nangyari sa atin. And in fairness sa gobyerno, gumalaw kagad sila. At ang unang ang naisip, yung suspendin yung excise tax sa gasoline, tsaka sa diesel. O kailan kaya ito gagawin? Isasalang yan sa plenary siguro by tomorrow at ang Senado, alam ko tapos na rin sila. Mabilis lang yan, siguro within 2 weeks nasa presidente na yung poder para ma-implement ito, yung abolition muna ng hindi to talagang tatanggalin muna excise tax ng gasoline and diesel. Temporary lang. Temporary. Temporary. The maximum time na binigay is up to December. It can be extended or it can be reduced. And hopefully nga, hindi na talaga definite. Hopefully, wag magamit Sana bago gamitin, tapos na rin yung war. So ang sinasabi niyo sir, hanggang December, pero paano kunyari, nagkaayos ng maaga-aga, babawiin yun? Yeah. Pwede nang bawiin ng Kongreso yun. Okay. Ang masama nga lang kanina, ang siyang pinagtatalunan namin, bakit tumaas kagad? At yun din naman yung bakit tumaas kagad yung presyo ng diesel and gasoline? Samantalang yung Lumang stock pa ginagamit. lumang stock pa before the war pa. Yun nga yung hindi po namin maintindihan ni partner. Lagi natin tinatanong po yun. Kesyo yung mga sagot nga nila, yung talaga ang sistema at saka dati nang gawin. Kung mapapansin niyo po, walang lumalabas sa oil player ngayon na para magpaliwanag dito. Oo nga po. Everybody knows naman na yung stock nila is for 1 month yung big player at 15 days yung sa small player. So akin dyan, sana man lang, total lahat naman naghirap, ang gobyerno gumagawa ng paraan para maibsan yung pagtaas ng konting, kahit ba sabi natin band-aid solution,
Ang taong bayan naman ay lahat nag-iipon-ipon na yung pasahero, yung mga driver na natin, lahat ng magiging affected, kumbaga nagsisikip na ng sinturon. Eh bakit itong mga oil player na to, bakit hindi naman sila makisama sa paghihirap natin at sila pa yung nakinabang dito? Eh, imagine ang isang depo, definitely, meron siya mga minimum of 5 million liters ang isang depo. At walang small player ngayon dito. I can attest to that. Walang small player na walang 5 million liters na stock ngayon. Eh, imagine mo, 5 million liters times 20 pesos. That's 100 million na wala silang ginagawa. Naka-stock lang yung Nandun nila, lang yung siya. gasoline nila. Hindi pa naman ang sabi nila, kasunduan daw nila noon na every Tuesday magtataas sila o magbababa. Pero siguro naman na-observe nyo, nagtataas talaga. Pero Yung nagbababa, hindi natin maramdaman talaga. madalang po yun. Madalang talaga. Imagine mo, kay bilis-bilis nila kanina, tinanong ko, magkano tinaas? 14 pesos, 15 pesos. At may utang na loob tayo sa kanila dahil supposed to be raw yun, 25. Staggered lang daw. Kaya nga. Ayun na nga Nila. So yun, ako nag-file din ng resolution kanina sa Congress to investigate yung mga oil player na yan dahil naniniwala ko it's like an economic sabotage. Cartel talaga yung nangyayari sa kanila. Aminin man nila hindi. Nag-uusap-usap sila kung kailan sila magtataas at kung magkano itataas nila. Sinamantala nila to. Tumaas yung MAPS, yung presyo sa pandaigdigang pangkalakalan. Sinamantala nila to, nakisunod sila sa pagtaas. Samantalang yung stock nila, nung pang mababa yung gasolina. O, baka papunta pa lang dito yung galing sa Strait of Hormuz na sinasabi nila or hindi pa. Di ba? Meron tayong mga in-transit na parating dito na hindi pa rin dapat affected eh. Oo, Hindi pa dahil nga rin. nabili pa rin sa mas Yes. murang... Yeah, and the more yung mga before the war. Oo. At sabi ko nga kanina, ang ginagawa naman ng mga player na yan, everyday na kasi yung galaw ng langis parang stock exchange yan, di ba? Wala naman bibili ng pag mataas yung presyo, tsaka ka magti-trigger, tsaka ka bibili. Oo nga. Definitely yan, inaantay din nila bumaba, tsaka sila bibili. Pagbili nila, wala naman negosyanteng gustong malugi. Oo nga. So pagdating dito ngayon, tumaas yung itataas naman din nila yung langis. Which is, sabi ko nga dapat maimbestigahan na rin ng Kongreso dahil yung talagang parang nakatali ang kamay ng gobyerno, nating lahat dahil gawa ng deregulation. Opo. Wala ho tayong magawa. Wala tayong magawa. So, dapat revisit na natin yun. At, dapat yung mga ganitong... Baka hindi na applicable sa panahon na to. Oo, yung ganito mga... Kahit man lang itong emergency situation na to, magkaroon ng kamay ang gobyerno para kahit papano... Makontrol. Oo. At ito nga, sabi natin kanina na nawagan kayo na paigtingin ang aksyon laban sa fuel hoarding. Gaano po ba kalaganap ang ganitong gawain ngayon at paano ito epektibong masusugpo ng pamahalaan? Siguro talagang ipulis lang talaga. Identify naman kung nasa ng depo eh. Hindi ba? Madali lang yun. Puntahan mo yung depo ngayon. Pag nakita mong may laman at hindi lumalabas, ibig sabihin hoarding. Just like yesterday, ang daming gasolinahan nating nalalaman na ubos daw sila, wala, Oo nga. sarado. So, inantayin nila yung 12 o'clock kagabi, kanina by 6 o'clock, pinump lang nila. Eh, kung titignan mo yun, kung susundan mo yung gasolinahan na yun, siguradong wala naman nag-deliver kagabi ng fuel doon. So, Kaya nga. cold fuel yun nandun, hinord lang nila, and imagine mo, nung in-stock nila ng a matter of days, one day, so kumita sila ng mga 15 pesos, 20 pesos per liter. In which, sabi ko, sinadya talaga na parang, Inipit talaga nila. sinasabi nga natin ngayon, sa panahon na to, na lahat tayo nagtitiis, lahat tayo ninenervyos, sinasamantala tayo ng mga ganitong negosyante, hindi tama eh. Opo. Hindi ba dapat talagang ma-identify niyo po yan? Hindi naman natin sinasabing lahat. Kukunti lang naman yan. Oo. Pero sa oil industry, kilala mo lahat yan. Magkakilala sila dyan. The small player and the big player, magkakakilala sila dyan. At magkakasabot talaga sila dyan. Pagdating sa pricing, pagdating dyan sa sistema na yan. Tapos Congressman, yung sinasabi yung pagdeklara nga ng National State of Economic Emergency, pero may kadugtong ngayon sa tamang panahon. Sa tamang Kailan panahon. yung tamang panahon? Kailan tayo aabot sa puntong ganon? Wag naman sana, no? Pero siguro, another 2 weeks, paubos yung mga stock ng mga oil industry, ng mga player, mga nasa depo. So that's the time na magdeklara na tayo niyan. Para kahit papano, meron na tayong mga gagawing mga
mga procedure ba para matapos at maayos naman natin itong problema. Not only here sa atin, hindi lang, pati neighboring country natin magkakaproblema. So, yung effect niyan talaga parang domino effect yan. Dikit-dikit yan. Opo. At nagpatupad na po ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno. At ngayon, naghain po itong si Congressman Sandro Marcos para pag-aralan ang pagpapalawig pa dito sa tinatawag na telecommuting or work from home sa mga tanggapan ng gobyerno at private sector. Ano po ang inyong masasabi dito? Tama rin. Alam mo, yung bayan, yung ekonomiya, parang tao rin yan eh. Kapag nagka-problema yung kaliwang kamay, ang dami mo nang nararamdaman. So ako naman dyan, lahat ng even maliit na paraan para makatulong, gawin nating lahat sa panahon na ngayon. So kung makakabawa siya para sa kumonsumo ng enerhiya, makakabawa siya para makakonsumo yung gasolina at yung diesel, gawin natin. Maliit na bagay, malaking bagay, pagsamasamahin natin. Nang sa ganun, maiayos natin. Dahil otherwise, tuloy-tuloy itong problema. Pero sir, yung pagtanggal ng excise, pagsuspinde sa excise tax ay pag yan ay nag-grant na, wala na tayo muna yung fuel subsidy para sa transport sector kasi Meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng pwedeng solusyon gawin natin. Kahapon, during the hearing din ng Ways and Means, natanong namin yung DOTR. Meron na silang standby pan. I think it's 2025 budget ang sinasabi ng DOTR. Meron silang 2.5 billion na ready to dispose. Sabi nga lang namin, bilisan nyo na kasi andyan na yan eh. So, subsidy, 4-day work, suspension na excise tax, lahat gawin natin para mapababa lang natin kahit artificial yung price ng gasoline. Kasi pag hindi natin napababayan, lahat tatamaan, magtitrickle down na. Ultimo pagtulog mo sa gabi, mamahal na yan. Yung aircon mo, yung Electric yung fan. electric fan mo. Yung ang pagtaas ng Meralco na announcement na tumaas na rin agad ang presyo ng kanilang kuryente natin, ay wala raw kinalaman sa gera. So, can you imagine next week? Lalo na yung may kinalaman pa. Exactly. Hindi, tsaka partner, tama din yung yung sa pagsuspende ng excise tax. Kasi yung fuel subsidy, okay yan. Pero, para sa mga yung mga driver ng jeep. Pero paano yung mga private individuals? Middle. Diba? Oo, yun ang wala. Etong pagsuspend ng excise tax. Yan na yun. Whether mayaman, mahirap, Lahat makikinabang. lahat tatamaan dito sa pagsuspende. So, yun yung maganda. At ako pinupuri ko yung Pangulo natin at yan ang unang ginawa. At yan yung unang at least madali mong makita na pagkuhanan kagad ng problema. Kaya tinanong ko kanina, 65 pesos ang gasoline ngayon, ang diesel yata. So pag tinanggal mo ba yung 6 pesos, as easy as 59, oo daw. So maganda na rin. At kailan nga huli natin sa tingin nyo mararamdaman ito? Mararamdaman natin. Yung pagbaba ng gasolina. Ito nga yung pinag-uusapan namin kanina. Yung stock nila before the war, kadali-dali nilang in-increasean ngayon kasi yun daw maps. Opo. Pero pagdating sa pagtanggal ng excise tax, kailan natin mararamdaman? Pag naubos daw yung stocks nila na nagbayad sila ng excise tax. Eh di, gano'ng katagal Baka naman patay yun? ano tag doon? Patay na Baka yung kabayo. Wala Yun na na nga. Yun na nga. Pero siguro naman may measure na gagawin ng gobyerno rito na apan yung hawak na ni Presidente yung power na yon, ma-implement na kagad. Oo. At madali naman bilangin yun. Ako sinabi ko nga kanina sa DOE, all you have to do is to go to the depot. Konti lang naman ang depot rito sa Pilipinas. Konti lang naman yung mga player. Puntahan nyo na kagad, i-sounding test nyo na yung gasolina, kung ilan yung natitira. At lahat ng darating dyan, definitely, exempted sa excise tax na. At lahat ng lalabas, wala na yan. Pagka nasimulan na yan, hanggang pump price mararamdaman na natin yun, yung problema. And hopefully, wag mag $80 per barrel ang gasoline natin. Dahil ano yun, bad news sa ating lahat yun. Mukhang dun nga po papunta eh. Oo, pero sana nga hindi pa rin, no? Di ba? Ang hirap pag ganun, di ba? Expect the worst and hope for the best sa mga ganitong Ang hoping natin panahon. dyan, kahit hindi tapos yung war, yung river na dinadaanan niya, mabuksan. Oo, doon Yun lang naman. Kasi yung supply naman ng Iran, hindi naman siya 90% dito. Oo, mali. A percentage lang Maliit naman siya. lang yun, Marami alam tayong ko. pinagkukunan. Ang nagsara talaga yung dinadaanan nila. dinadaanan nila na wala makakarating ng Asian country. Yun yung problema. Pero once na nagbukas yun, and I think
ang US doon din naman nakatingin eh. Kung paano bubuksan. Okay. Pag nabuksan, even with the war, tuloy-tuloy na ulit yung merkado. Pero ito, Congressman, no, yung inaano nga, kasi ito nga, mag-ano tayo sa excise tax, di ba? May mawawalang pondo, pero may mga nakalinya din tayo na mga panukalang batas. Katulad na lang yung kay dating Speaker, Martin Romualdez, yung 3,500 yung pesos na monthly subsidy para sa rental. And of course, yung libreng kuryente pa ni House Majority Leader Sandro Marcos. At tingin nyo, napapanahon ba? Kakayanin pa kaya ito? Despite mawalan tayo ng pondo. No, mas dapat ma-implement yun. Kasi sa hirap na dinadanas ng tao, dapat dumami naman yung ayuda. Wala na tayong choice eh. Andyan yan. At sa atin naman, hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yan. All over the Asian country, neighboring country natin. Ganon din. Dahil lahat naman apektado ng gasolina at ng diesel, di ba? So, the more, the merrier. Kung ano yung maibibigay natin sa taong bayan ng gobyerno, kung ano yung may offer, ibigay na natin na ibigay ngayon dahil talagang, imagine mo, 70 pesos, 65 pesos per liter ng gasolina. Baka sa susunod, maglakad na lang tayo. Maglakad ka na lang o mag-bike And ka na even lang. the electric car na sinasabi ko, Ayun nga, sir. tataas din niya kasi ang nagpapatakbo naman ng electricity natin, diesel pa rin. Diesel pa rin eh. Kailangan pa rin nila ng Kailangan pa rin petrolyo. ng diesel. So, tataas pa rin yan. Domino effect talaga yan. Domino Lahat effect talaga. Ay nako, maraming salamat Congressman, pero at least meron tayong mga inaasahan na meron pong ginagawa tayo para maibsan. At sana lang manawagan din tayo doon sa mga oil player na kahit pa paano naman be considerate naman. Alam natin na itong panahon na to, matuto man tayong magtiis, bawasan ng konti yung kinikita. Wag naman masyadong maging di ba? Greedy. Greedy. Opo. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Valeriano. Salamat din po.